beloved Boss Mike Cervera. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi, bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mandako ng mundo naroon kayo. Eto na ang balitaan. Kahapon pa to. Mainit na mainit to kahapon. Missy Cruz, Baby Tori Campo. Pasok. Hindi sumipot sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng NBI. Hindi daw sumipot si Sara Duterte sa NBI. Takot. Takot yan mga kababayan, syndicate ha. Rona Oscares. Nandiyan na, Oli Macapagal. Natatakot. Kaugnay sa kanyang mga naging pahayag at banta laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Hindi raw kasi siya kumbinsidong magiging patas ang investigasyon. Sabay sabing hindi niya pinagsisisihan ang mga pahayag. Ay naku, grabe mga kababayan, ibang klase talaga utak. Talagang minsan mga kababayan, siguro sa sobrang sa sobrang dami ng pera, tandaan nyo yan, nakaka-stress. Hindi lang nakaka-stress, nakakasira ng ulo. Di ba? Sige tuloy. Wala na rin daw dapat ipaliwanag kaugnay sa paggastos ng confidential funds ng kanyang opisina. Pwede bang wala? Mga kababayan, wag na tayong lumayo. Hindi naman po pwedeng kalimutan. Sabi ko nga nung nakaraan, payag ba kayo? Kalimutan na lang natin yung confidential fund na yan kung saan napunta. Kahit ang dami-daming mga hindi tugma sa mga pinakita na ebidensya sa hearing sa Quadcom. So hayaan na lang natin. Ganun ba yon? Hayaan na lang ba natin na hindi na natin malaman ang katotohanan? Kaso wala mga kababayan. Sige tuloy. At nakatutok si June Veneracion. Sa halip na humarap sa investigasyon ng NBI, kaugnay ng kanya umanong banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Gilbert Caloloy, dapat nga humarap ito Pero hindi nga humaharap mga kababayan. Di ba? Kayo na bahalang umusga. Etong ganitong pamamaraan ni Sara Duterte, ito ay mga style ng mga bulok. Ayoko naman sabihin style ng baliw. Mga kababayan, kasi naiisip pa niya. Pero mga kababayan, bulok ang style nito. Lumang-luma na. Lumang-luma na itong ginagawa ni Sara. Pero ninyo parang gusto pa niya na wag na daw tayo magtiwala. Saan? Sa ating rule of law. Kasi nga daw, nagiging bias. Tama ba yun? Diba? Ikaw mismo, Vice Presidente, sabihin mo na hindi magiging patas. So, ibig sabihin, may kinikilingan ba ang batas? Ganun ba yon mga kababayan? Kung meron mang kinilingan ang batas noon, tandang-tanda ko. Noong panahon ni Digong. Ay bakit, mga kababayan? Ay biruin ninyo, ang kinilingan puro mga big-time drug lord. At ang kanyang mga pinatay, yung mga maliliit na tao. Yung mga mahihirap nating mga kababayan na walang kakayanan para sila'y kumuha ng abogado. Lakas ng TV mo. Di ba? Yun yung mga naging bias. At makita nyo naman kung sino-sino na ngayon ang tinuturo ni Digong. Na ito adik, ito adik, ito adik, yung mga mayor adik, congressman adik. Putik na yan, bakit hindi mo pinatay? Dapat yan yung mga pinagpapatay mo. Di ba? Kasi bakit ngayon mo lang sinasabi? Tulad yan, yung mga ni Bato. Tutuloy daw niya yung kanyang yung kanyang campaign ads na itutuloy ko. Dahil marami na namang uling adik. Marami na namang ganito. Hindi nawawala yung ganito. Anak ng tinapanin ninyo. Naupo na kayo't lahat. Naging PNP chief ka. Naging presidente amo mo. Na sobrang loyal mo. Ano nangyari sa inyo? Bakit hindi nyo naubos yan? Hindi na nga 6 months yung binigay sa inyo. Ang binigay sa inyo, 6 na taon. May bonus pa yon. Ano yung bonus, mga kababayan?
naging senador si Bato, si Bongo. Oh, di ba? Yang dalawa na yan na malapit kay Digong, sama nyo na si si Robin Padilla. So bakit? Gusto pa uli niyang umupo. Oo, kasi daw itutuloy niya. Ang alin? Alin ba itutuloy ni Bato? Eh ba naniniwala dyan? Oh, ako naniniwala ko, tutuloy nila yung pagprotekta kay Digong at kay kay Sara. Yaan mga kababayan, oo. Yaan ang kanilang gagawin, poprotektahan lang nila to. Kita nyo? Tapos sasabihin nila, bias daw yung ating batas, tulad ng NBI. Samantalang sila yung bias, kitang-kita na ang pagkakamali. Kitang-kita ng pagnanakaw ni Sara, bulag-bulagan pa rin sila. Alam nyo, may mga nakakausap akong mga tanga. Tawag ko mga tanga. Abay, ayaw paniwalaan. Etong mga akusasyon, inimbestigahan na nga sa Quadcom. Diba? Oh. Diba mga kababayan? Ako. So, eto na. Wala tuloy ako. Wala tuloy. Sige na. Nakalive ako eh. Ginugulo mo ako eh. Yoko na! Ginugulo ako eh. Di ba mga kababayan? Sige tuloy. Mas pinili ni Vice President Sara Duterte na harapin ngayong araw ang media. Sabi ng pangalawang Pangulo. Kita nyo, imbis na dumalo ka sa NBI para matapos na. Sara, magpapaliwanag ka lang naman. Paliwanag mo. Ano yung mga yon? At sinabi mo ron, di ba? Ito sabi nyo, meron pong banta sa aking buhay. Ayaw mo nun para maimbestigahan. Mga kababayan kasi yung kanyang yung kanyang death threat, siya lang nakakaalam. Siya lang nakakaalam mga kababayan eh. Putik na yan. Kaya tingnan nyo. Kung ako, syempre, kung talagang totoo may banta ako sa buhay ko, lahat ng kinauukulan para ma-secure ko yung aking seguridad, abay, lalapitan ko, pupuntahan. Tama po ba? Tama po ba? Di po ba kayo? Kapag ka mayroong banta sa buhay ninyo, ano pupuntahan nyo? Di ba? Pupunta kayo sa barangay, sa pulis. Eto, mga kababayan, ayaw pumunta. Imbis na ito, ay pumunta nga sa NBI dahil hinihintay nga ni NBI Director Santiago, mga kababayan, inuna pa ito, magpa-presscon at doon sumagot sa mga bobo. Di po ba, mga kababayan? Kasi mga kababayan, yan lang naman talaga ang kayang gawin ni Sara. Di ba? Paliwanagan yung kanyang mga tagahanga. Ano ba mga tagahanga niya? Mga bobot tanga. Pero mo, ninanakawan na tuwan-tuwa pa. Sige, tuloy. Wala naman daw kasi siyang aasahan na patas na investigasyon. Dahil kung nakita nyo naman yung... Alin? Oy! Bilisan mo magsalita! Nabibwisit ako sa iyo eh. Alam mo sa totoo lang, nabibwisit ako dito. Bagal-bagal magsalita eh. Ang daming ang daming pang pasakalit isip. Siguro iniisip niya kung anong isisinungaling ko rito. Kailangan kong mauto ang mga bobo. Kailangan magaling ako magsinungaling dito. Ganyan eh. Ang bagal eh. Kung nakita nyo naman yung... Yong! Bilisan mo! Yong! Puta, ang hirap magsinungaling mga kababayan pero expert na yan para sa kanila. Sige. Mensahe? Mensahe? Puta eh. Ang layo mga kababayan, ganito, gusto nyo presidente? Mensahe? Mensahe? Diba? Anak ng pating na yan, Mas magaling pa ako magsalita rito eh. Pag naka-live tayo, dire-diretso ako magsalita eh. Ito, kita nyo. Take na yan, Sige, talay. Ng Pangulo? Yung mensahe daw ng Pangulo, pakinggan natin. Tong utal-utal na to. Hindi yata nakakain to ng pepe ng baboy. Tuloy. Yung mensahe ng Pangulo. Sinabi niya, ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin.
So, sa So yun na yung reference mo na magiging bias. Ang alin? Ang investigasyon sa'yo? Kung hindi ka ba namang tanga? Oo, napakatanga mo, Sarah. Ha? Eh, ang dami mo namang abogado. Paano magiging hindi patas ang investigasyon, mga kababayan? Eh, sandamakmak ang tagapagtanggol nito. Tama po ba, mga kababayan? Anong ginagawa ng abogado mo? So, tingin mo, hindi ka rin kayang ipagtanggol ng abogado mo? Yung abogado mo, sa tingin mo, panig na rin kay Pangulo? Alam mo, Sarah, sinagot lang. Sinagot lang ni Pangulong Bongbong yung iyong pahayag kasi totoo naman, hindi na normal, di ba? Malay mo naman kung ang hindi pagsang-ayon ni Pangulong Bongbong sa mga sinabi mo, gusto ka lang ipa-check up sa mental. Di ba? Hindi yun pagiging bias ng mga mag-iimbestiga sa'yo. Yan na mga kababayan. Hindi nyo ba napansin, sa bawat salita ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi nga yan bumabanat, hindi nga yan nagsasalita, di ba? Di ako galit. Hindi nga nagsasalita si Pangulo. Hindi nga nagsasao. Di ba? Hindi nagsasalita, hindi sumasagot. O, di ba? O, Sarah, sabi niya sa akin kanina, hindi ko anong bang gagawin ko. Alam nga naman, pwede kong saklawan yung NBI, sabi ni Manong Bongbong kanina. Hindi naman pwedeng ganon. Sumunod tayo sa batas. Oh, ibig ko lang sabihin nun baka naman kailangan magpa-check up. Oh, di ba? Tingnan, Sarah. O ngayon kita nyo, bawat salita ni Pangulong Bongbong Marcos, ang natandaan ko pangalawa, yung sinasabi nito, na hindi papalagpasin yung ganyang mga klaseng akusasyon. Yung ganyang klaseng banta. Di ba mga kababayan? Pero nasasaktan sila. Nauna na dyan, alam niyo yung sinabi niya, naku, baka dahil sa fentanyl. Kita niyo yung dahil sa fentanyl na sinabi ni Pangulong Bongbong? Oh, ano nangyari? Parang mga bulate na kukusay-kusay. Paki-explain na lang yung nagkukusay-kusay sa Tagalog. Ultik na yan, no? Ha? Di ba? Lahat yan. Yung mga vlogger, yung mga kaalyado, nagpipisag. Tama ba yun? Oh, nagkukusay-kusay ba? Oh, di ba? Oh. Tapos eto na naman mga kababayan. Oh. Yung sinabi ni Pangulo, ginagamit na itong bobo na to. Ha? Ginagamit mga kababayan para pangsangga sa mga pwede na ikaso sa kanya. Kailangan naman talagang kasuhan ito, mga kababayan, sa dami ng ginawa nitong kabulastugan. Pagnanakaw, pandaraya, pandarambong, ay kita nyo. At marami pang iba. Kulang na lang, dagdag natin yung pakikiapid. Adultery ba tawag? Ay, nako. Diba mga kababayan? Nangingisay-ngisay. Oo. Diba? Para silang nangingisay-ngisay. Pagka nagsasalita si Pangulo nga, nangingisay sila sa inis no? Sige, tuloy. Makita na natin, no? The pronouncements of the President, meron ng bias doon. So, kita nyo, may bias na agad doon. Para bang si Pangulo wala ng karapatan na magsalita. Wala ng karapatang ipagtanggol yung sarili niya. Ganun itong mga ito. Si Presidente, wala kang karapatan sumagot. Kami lang ang pwedeng bumatikos, bumanat sa iyo. Ganon ang katwiran ng mga bobong mga DDS na to. Kaya nga paunti na ng paunti itong mga to. Di po ba, mga kababayan? Kita nyo, ayan, si Sarah. Tuloy. kahit pang
sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Kita mo, bobo ka ba? Bobo talaga to. Sa simula pa lang, nag-decide na sila mag-file ng cases. Eh, syempre nga, yung mga pahayag mo hindi normal, baka nakalimutan mo. Sinakyan pa ng World News yan. Pinahiya mo kaming mga Pilipino sa kagagahan mo. Putik na yan, hindi ka nga mapagtanggol sa mga yan, sa mga ginagawa mo ng mga vlogger nyo. Sino nakapagtanggol sa sinabi nito? Hindi ba't ginawa lang nilang katatawanan yung sinabi nito? Oh, sino nakapagtanggol sa mga vlogger niya patunggol doon kay Mary Grace Piatos? Huwag na tayong lumayo. Kaya no, Kokoy Villamin. Kaya no, kaya Chippy McDonald, kay Tempura at iba pa. Putik na yan. Hindi nila maipagtanggol ito. Bakit, mga boss? Iwas na iwas sila na pag-usapan sa mga channel nila ang confidential fund. Eh bakit kasi, mga kababayan? Mahirap ipagtanggol ito. Napakahirap. Oo, kung ako manananggol nito, matagal na rin ako nagretiro. Oo, sasabihin ko, napakahirap ipagtanggol ni Sara Duterte. Oo, babay na po. Sasama na lang ako kay Mike Cervera. Buti pa ron, masaya sila. Ay. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. At parang sinasabi na rin ni Sara na yung sandamakmak na abogado niya ay walang silbi sa kanya. Dahil dito sa sinabi niya, mga kababayan, para bang sinabi niya na rin na itong mga abogado niya walang kwenta. Di po ba? Abay, kumuha ka pa ng abogado kung hindi ka naman kayang ipagtanggol ng mga to. Di ba? Oh, pumunta ka sa NBI, nako nilas warning ka na. Kailan? Oo, siya 30. 30 o 31. Huling patawag dito. At pag ito, mga kababayan, hindi pumunta, magpapapiling victim ulito. Anong gagawin nito? Ito, inuhuli na ako. Wala na talagang, wala na talaga, hindi na umiiral ang batas natin dito sa Pilipinas. Gaganon yan, mga kababayan. Oo. Agmangit-mangit yan. Di ba? Magmamangit-mangit yan, magpapaawa sa mga tangat bobo para pumunta ng EDSA. Oo. Ha? Oo. Siyempre, hindi natin aalisin dyan na kahit papano merong mga susuportang mga tulad ng mga kasama nito na tumatanggap ng pera, kumakamada ng pera na aktibo sa serbisyo sa militar. Malay nyo makaingganyo. Di ba, mga kababayan? Malay natin makaingganyo. Kaya itong si Sara, malakas ang loob nito. Ewan ko na lang, mga kababayan, pag namulat ng taong bayan sa katotohanan lahat, sa pinaggagawa nitong Vice Presidenteng Mangmang. Di ba, mga kababayan? Oo, pag namulat ang taong bayan sa pinaggagawa nitong Presidenteng Vice Presidente na Mangmang. Di ba? Aba, mga kababayan, kahit saan ka na pumunta, Sara, mananagot ka. Tuloy. Regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Tingnan nyo, mga kababayan, kung ako yan, sasabihin ko na, Mr. President, kung ano man yung aking nagawa. Sa bagay, ito naman yung depensa ng mga kalbo. Si Bato, di ba? Siyempre, babae, alam nyo na, di ba? Alam nyo na, nasa emosyon, kaya kung ano-ano na lang sinasabi. Di ba pwede bang gawing dahilan yon? Parang sinabi na rin na Bato, mga kababayan, na mahina talaga itong vice presidente na to.
sa mga binabanggit at katwiran ng mga kakampi niyan. Mga kababayan, yun na mismo ang nagpapakita na napakahina netong si Sara. Oo. Pero mga kababayan, isa lang ang malakas yan. Malakas magnakaw yan. Diba? Oh. Pasok. Handa na rin daw si Duterte sa anumang mangyari, kabilang na ang impeachment complaint na isinampa kaugnay ng paggamit niya sa confidential funds. Siyempre naman, talagang magiging handa ka dyan. Oh, sa confidential fund, di ka natatakot. Sa NBI, iimbestigahan. Iimbestigahan ka lang, takot na takot ka. Ha? Pasok. Ang worst case scenario na nakikita namin Oh, is kita nyo, pakinggan nyo to. Ang worst scenario ano? removal from office, impeachment. Removal from office. Nako, mga kababayan, eto, tanong ko lang sa inyo mga nandito. Hindi pa ba sapat yung mga naipakitang ebidensya at mga salita na nanggaling sa bunganga niya para etong si Sara tanggalin sa pwesto niya? Aba, mga kababayan, abay, wala na tayong wastong pag-iisip kung hindi natin makita na kailangan na itong tanggalin sa kanyang pwesto. Ano sabi rito? Oh, wala na daw siya dapat sagutin dito. Paayag ba kayo? Ganon din yung mga vlogger nila. Tanungin nyo. Subukan yung tanungin yung mga yan. Ano sasabihin nila? Deadma. Oh, deadma. Kasi hindi nga nila maipagtatanggol yan. Hindi nila kaya na sagutin, harangin, labanan yung lahat ng katanungan. O, tuloy. Ngayon ni Duterte, nakaramihan ay nag-ugat sa questionable umanong paggamit ng confidential funds. Nanindigan siya, wala siyang dapat ipaliwanag. Wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipts na lumabas sa investigasyon ng House of Representatives. Yan ang problema, mga kababayan. Yan na yung katwiran niya. Wala akong alam sa paghahanda ng mga yan. Sara, hindi ang taong bayan ang kumuha sa iyong mga tauhan. Responsibilidad mo kung ano man ang katarantaduang ginawa ng iyong mga tauhan. Ikaw mismo mananagot dyan. Kasama ka dyan, hindi ka ligtas dyan. Diba? Oo, kininana. Sige. Kung saan, kinwestiyon kung totoong mga tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds, tulad ng isang Mary Grace Piatos na wala sa record ng PSA. Yan ha, tandaan nyo, huwag tayong lumayo kay Mary Grace Piatos. Sige, tuloy. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in. Ay, kita niyo yung palusot niya. Manganganib daw yung mga taong involved. Ay, puta. Sara, ang tanong ng taong bayan, totoo bang mga tao yan? Totoo bang mga tao yan o gawa-gawa mo lang? Yun ang gusto naming malaman. 11 days. Nagawa mo yan. Ewan ko na lang nung mayor ka pa niyan. Tuloy. Intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa gastos sa confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections. If you're Yan naman, wag mo na. Diversion. Oo. Ida-divert yung mga issue ni Sara Duterte. Ipapakain na naman yung alin. 2028 election. Sara, hindi ka naman nanalo. Tandaan mo yan. Kahit na magkukuyad-yad ka, agpaabagatan, agpadaya, agpalaod, oo, agpaamyanan, awan. Ha? Di ba? Agpalaod, agpadaya, agpaamyanan, agpaabagatan, uray, aglabos-labos suna. Hanga mga bak, polos. Polos. Uy, polos! Ninam, okay nam. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Okay, ninanat po yan. Isarsarapan na apo. Uray sinno. Uray pa jay agga. Ay sumampag nga eleksyon kano. Gapot eleksyon. Iso nga kaskas tuyin dakmat apo.
Kakaasi akon. Kaasyan damat na. Apang kayo edsa namin. Amin, umay kayo. Tano may pa. May sukat ako ni Apo Bongbong. Puta. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Sige, tuloy. You are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds. You do not target one office. Why not call the office of the president who has Yan ang sinasabi ko kung hindi ka makalat, kung hindi mo kinalat ang mga etchas mo, yung mga dumi mo, yung mga basura mo, di sana hindi umalingasaw at hindi nakita. Kalat-kalat eh. Tapos gusto mo, dahil ikaw kalat-kalat at yung iba na na masisinop, malilinis magtrabaho, di ba? Bakit kailangan imbestigahan kung wala namang iimbestigahan? Sara, ikaw ang nagkalat ng mga kalat mo. Yung mga etchas mo, hindi lang sa EDSA Shrine, ginawa ng taga-suporta mo. Maging ikaw mismo, yung mga tae mo, kalat-kalat, kaya nakita ng ng mga tao. Ayan, inimbestigahan ka tuloy. Bakit ang baho-baho mo? Diba mga kababayan? Yan yun eh. Bakit, ang tanong, bakit ang baho-baho ng opisina ni Sara Duterte umaalingasaw yung mga tae? Tae, di ba? Tae sa confidential fund, sa mga resibo. Kininam. Tuloy. billions and billions of confidential funds. Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Nanindigan na may banta daw sa buhay. Ina, umay ka MBI. Hangkag tartaray. Mga kababayan, mayroon daw banta talaga sa buhay niya, pinanindigan. Bakit hindi pumunta? Pagkakataon niya na maimbestigan din ng NBI. Diba? Ano kami maniniwala? Nagpa-picture-picture ka doon sa amin. Saan? Doon, sa Green Hills. Nag-ikot-ikot doon itong si Baliw. Na mga kababayan. Ala, picture-picture. May banta ako sa buhay. Picture-picture tayo. Buha ganon. Diba? Tuloy. at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay. The office of the president who has billions and billions of confidential funds. Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang mga detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala. Kita nyo mga kababayan? May banta daw talaga sa buhay. Ginawan pa ng palaisipan yung mga bobo tanga. Oy, mga DDS, kita nyo sabi niya. May banta sa buhay pero ayaw niyang ipahayag. Saan? Sa mga kinauukulan. Saan ka nakakita ng ganyan? Sige, tuloy-tuloy nyo. Maging araw-araw ang pagiging tanga. Dahil alam na namin na talagang mga mangmang kayo. Naniniwala pa rin kayo sa ganyang pahayag neto? Netong vice-presidente nyo? Ginagawa na kayong mga mangmang higit pa plus. Oo. Putik na yan. Saan kayo nakakita ng ganyan? Ito mga kababayan ay kaparaanan para para kaawaan, para matakasan yung mga kaso na nakaamba para isampa sa kanya. Sabi nga natin Tito Waldo, di ba? Marami tong nakikita na hindi natin nakikita. Maraming naririnig na hindi natin naririnig. Siya lang yang nakakarinig, siya lang yang nakakakita. Baka naman yung mga pumirma, yun yung mga nakikita niya na hindi natin nakikita. Tuloy. Sumulat daw si Duterte kay AFP Chief of Staff General Romy Ronner Jr. na kapag may na-pull out na namang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, hindi na raw siya tatanggapan ng kapalit. So we Nakalabuta!
Kita nyo mga kababayan, pag may na-pull out na naman dun sa 400 plus niyang security, ginawa na naman ng issue, pati AFP. Anong klaseng diskarte? Pambobo na ito mga kababayan kung hindi nyo pa rin maiintindihan. Our beloved Boss